Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. So marami sa mga kababayan nating nasa Pilipinas yung nais nilang pumunta ng South Korea. Kasi maganda kasi ang buhay dito sa South Korea. Maganda ang sahod, maganda ang pamamalakad, lahat mabilis, madali. Tapos masasarap yung mga pagkain. So, karamihan sa mga kababayan nating Pilipino or Pilipina sa Pilipinas, gusto nilang makarating ng South Korea para makapagtrabaho. Tapos, yung mga OFW natin dito sa South Korea, aware po sila na maraming scammer dito sa South Korea. Opo. So, kung nais ninyong pumunta dito sa South Korea, ang isa sa pag-iingatan po ninyo is yung mga scammer. Sobrang dami pong scam dito sa South Korea. Iba-ibang uri ng scam. So, isa po diyan yung bibigyan ka daw po nila ng buop o yung alba o yung part-time. Bibigyan ka nila ng part-time na dadalhin mo sa bahay, tapos gagawin mo siya, tapos pag natapos mo, ibabalik mo sa kanila. So, meron tayong isang concerned citizen, concerned na kababayan ang nag-message sa akin ng kanyang experience. So, sabi niya, na-experience siya mismo ito. So, may nakita po siya dun sa Facebook na buo o yung trabaho part-time na dadalhin mo sa bahay, gagawin mo sa bahay. Tapos, commission version po siya. Kung ilan yung nagawa mo, ganong karami yung magiging sahod mo. So, madali daw po yung trabaho at meron po siyang sinabi na ah, company. Kaya lang hindi ko alam kung pupuwede kong sabihin dito. Sikat na company po siya, nag-start siya sa C. So, meron daw po yung si Wesa o yung company C na yon, meron daw pong buwok. Tapos since chineck po niya yung Facebook, parang legit naman, tapos may mga reviews na okay naman. So, tinry po niya. Tapos yun, upon usapan, siguro maganda yung usapan nila, maganda yung pagsasalita. Yung mga scammer, maganda po yung magsalita talaga. Kaya lang, nanghingi po ng pera na sabi, magbigay ka muna ng 200,000 won, tapos sumunod 300, pero ibabalik naman daw kapag natapos na yung ano mo, yung part-time mo. Ibabalik naman daw sa'yo, sabing gano'n. So, ang nakuha sa kanya is kulang-kulang 1,000,000 won. Ang sabi po niya, ina-accept naman daw po niya na talagang pagkakamali niya na naniwala kaagad siya kasi magaling po talaga magsalita. So, ang maa-advice ko sa mga kababayan ko dito sa South Korea, kung kayo po ay nag-a-apply ng trabaho or nag-a-apply ng part-time, at hihingan po muna nila kayo ng pera bago kayo magtrabaho, medyo mag-isip-isip po kayo. Kasi trabaho po yan, bibigyan ka nila ng trabaho, pero bakit ikaw muna yung unang magbabayad? So kapag may mga ina-applyan kayo dito sa South Korea, trabaho po yan o kahit ano pa, tapos ikaw muna yung magbabayad, medyo mag-isip-isip po kayo. Kasi once na binigay niyo yung bayad ninyo, medyo mahihirapan po kayong makuha po yan. Puwede ninyong ireklamo, pero kahit ireklamo po ninyo, napakahirap po maibalik yung pera. Kasi tapos maraming beses ka pang pupunta ng police station. So minsan yung mga naloloko, instead na mag-pursue sila sa kaso, magtatrabaho na lang sila kasi kailangan nilang umabsent ng umabsent, napaka-hassle. So, maraming nagi-give up kaya yung mga scammer gustong-gusto nilang i-scam yung mga OFW natin dito sa South Korea. So, sa mga kababayan ko dito sa South Korea, ingat-ingat po tayo. Annyeong.